good morning, good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning, start your day right. Huwag po tayo makakalimot, una sa lahat, na tayo ay manalangin, magtagubilin at humingi ng gabay sa Panginoon. Mula po dito sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo ng isang good morning. It's time to rise and shine. Mamaya po, sasamahan din tayo ng ating mga kapatid naman sa Antipolo, Rizal para tayo po naman ay sumaklolo sa ating mga kababayan na nangangailangan doon. Alamin po natin kung sino ang atin po namang mga sasaklolohan. Samantala, kung pagod na kayo sa mahabang pila sa mga tanggapan ng gobyerno, alam niyo po ba na marami ng serbisyo na pwede na nating i-schedule online? Alamin po natin ito kung papaanong gagawin sa ating easy lang yan. Nakapila ka na ba ng 2 oras? Para lang malaman na kulang pala ang requirements mo. O kaya naman, pagdating mo pa lang, napakahaba na agad ng pila. Easy lang yan! Isa sa pinakamalaking reklamo ng mga tao, Uncle, kapag may inaasikasong dokumento ay ang mahabang pila. Minsan, mali rin ang araw, oras at paghahanda bago pumunta. Step 1. Alamin muna kung kailangan ng appointment. Maraming government offices ngayon ang may online scheduling system. Kapag may appointment ka, mas mabilis kadalasan ang proseso kaysa walk-in. Step 2. Iwasan ang Monday at Friday kung maaari. Monday dahil maraming nag-aasikaso pagkatapos ng weekend. Friday naman dahil maraming gustong matapos ang transaction bago mag-weekend. Kadalasan, mas manageable ang pila tuwing Tuesday hanggang Thursday. Step 3. Pumunta ng maaga. Mas kaunti pa ang tao bago magbukas ang opisina. Kapag tanghali o hapon ka dumating, mas malaki ang posibilidad na mas mahaba ang pila. Step 4. Ihanda lahat ng requirements bago umalis ng bahay. Maraming oras ang nasasayang dahil sa kulang na photocopy, valid ID o dokumento. Mas mabuting may checklist ka bago ka pumiyahin. Step 5. Magdala ng extra copies. Magdala ng photocopies ng valid IDs at iba pang requirements. Mas mabuti ng sobra kaysa kulang. Secret tip. Ito ang hindi ginagawa ng karamihan. Bago pumunta, tingnan muna ang official Facebook page ng ahensya. Madalas, doon ina-announce kung may system maintenance, holiday schedule o temporary closure. Makakaiwas ka sa sayang na biyahe. Bonus hacks. Magdala ng tubig, lalo na kung mainit ang panahon. I-charge ng buo ang cellphone mo. At i-save offline ang appointment details at requirements para kahit walang internet, may kopya ka. Hindi man mawawala ang pila ng tuluyan, pero kapag tama ang timing at handa ka, mas mababawasan ang oras na gugugulin mo sa paghihintay. I-save mo ito para sa susunod na may aasikasuhin kang dokumento. At i-share mo ito sa mga kapamilya at kaibigan mo. Dahil dito sa easy lang yan, mga bagay na akala mo mahirap, pinapadali natin. Easy lang yan! Alam niyo po ba na halos walang magkaparehong snowflake sa mundo? Bawat isa ay may natatanging disenyo at pattern. Paano nga bang nabubuo ang mga kakaibang hugis na ito? Panoorin po natin sa ating Wonders of Creation. Alam nyo ba na may isang bagay sa kalikasan na kahit bilyon-bilyon na ang nabuo, wala pa ring 2 natagpuang eksaktong magkapareho? Isipin ninyo iyon. Bilyon-bilyon na ang mga ito, pero bawat isa ay may sarili niyang disenyo. When we take a closer look, makikita natin ang isang kamanghamanghang detalye ng nilikha ng Diyos. Ito ay ang mga snowflakes
no two designs alike. Ang pagbuo ng isang snowflake ay madalas nagsisimula sa isang napakaliit na particle ng alikabok o pollen na lumulutang sa hangin. Habang ito ay bumabagsak mula sa ulap, dumidikit dito ang water vapor at nagyeyelo. At dumadaan ito sa iba't ibang temperatures at air conditions. Because of this, iba-iba ang pagbuo ng bawat snowflake. Karamihan sa mga snowflakes ay may 6 sides o 6-fold symmetry. May mga plate snowflakes, column snowflakes, needle-like snowflakes, at marami pang iba. Simple ice crystals can be identical, but the intricate patterns of fully formed snowflakes are uniquely their own. Ang mas kamangha-mangha pa, kahit kaunting pagbabago lang sa temperature, humidity, o hangin na kanilang nadaraanan habang nabubuo, maaari nang mabago ang kanilang disenyo. Kaya sa bilyon-bilyong snowflakes na nabuo sa loob ng maraming taon, halos imposibleng maulit ng eksakto ang isang pattern. In fact, isang tao ang gumugol ng malaking bahagi ng kanyang buhay sa pag-aaral ng mga snowflakes upang mas maunawaan ang kanilang mga disenyo. Noong 1885, isang magsasaka na nagngangalang Wilson Bentley ang nakakuha ng kauna-unahang litrato ng isang snowflake gamit ang microscope at kamera. Sa buong buhay niya, nakakuha siya ng higit 5,000 larawan ng mga snowflakes at wala siyang nakitang dalawang eksaktong magkapareho. This shows us that God's wisdom can be seen not only in the vastness of the universe, but also in the smallest details of creation. Snowflakes may last only a short time, but its design leaves us with a lasting reminder of the beauty, order, and detail found throughout the many wonders of God's creation. Meron pong isang pagsusuri na makatutulong sa maagang pagtuklas ng breast cancer. Ito ang tinatawag nilang mammogram. Pero ano nga ba ito? Papaano itong ginagawa at sino ang dapat na magpasuri? Panoorin po natin sa ating Now You Know. Mahalaga ang maagang pagtuklas ng breast cancer. Kaya naman para sa maraming kababaihan, inert o pressure, ngunit panandalian lamang ito. Ang mammogram ay isa sa mga paraan para sa maagang pagtuklas ng breast cancer upang agad makapagsimula ng gamutan. Kung may iba pang nais malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na health professional sa inyong lugar. Atin na pong alamin ngayon ang ating mga sasaklolohan sa lugar po ng Antipolo, Rizal. Kasama po natin ang members ng Church of God International o ang MCGI. Good morning po sa inyo dyan sa Antipolo. Rise and shine. Good morning, Kuya! Rise and shine! Yan, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kasambahay na nakatune in ngayon sa iba't ibang dako. Narito po tayo ngayon sa Cribs Foundation Incorporated dito sa Antipolo City, kung saan nagsagawa ng visitation at donation program ang mga MCGI youth. Ang Cribs Foundation Incorporated ay isang orphanage for the abandoned, surrendered, neglected, and sexually abused survivors o children in need of special protection. Sa araw na ito ay higit na 50 na mga bata ang binisita ng ating MCGI Youth Volunteers. Nagsagawa ng iba't ibang mga palaro at activities ang mga volunteers kasama ang mga bata. At makikita ang kanilang mga ngiti habang nakikipaglaro at nakikipagkwentuhan sa MCGI Youth Volunteers. Hindi lamang saya ang hatid ng aktibidad na ito dahil nagbahagi rin ang MCGI Youth ng mga donasyon at naghanda ng pagkain para sa mga bata. Ngayon ay kasama natin si Ma'am Josephine Ordaniel, ang social worker ng Cribs Foundation Incorporated. Ma'am, ano po ang inyong masasabi or mensahe?
Sa lahat ng MCGI Youth, kasama na rin ang mga bumubuo ng UNTV, maraming salamat po sa pagiging kapartner namin sa pag-aalaga at pagmamahal sa mga batang tinatawag nating children in need of special protection. Ang bahay po namin ay napapanatili namin bukas sa programa at serbisyo para sa mga batang ito sa tulong po ng mga volunteers. Kaya sa MCGI Youth, maraming salamat sa oras na nilaan nyo para sa amin. Hindi lang siya oras It's also yung time nyo para sa kanila is a voice that they are loved and they are seen kahit nandito po sila sa loob ng foundation. Ang goal po ng programa namin sa tulong nyo ay magkaroon sila ng tinatawag nating permanent home. Kaya thank you din sa youth nyo as early as now, binibigyan nyo sila ng pagkakataon na mas makita talaga ang reality ng mga kabataan at nagiging instrument sila para sa magkaroon ng tinatawag na transformation ang mga batang in need of special protection. So maraming salamat po sa donation nyo. Maraming salamat po. Ayan, thank you so much, Ma'am Josephine. Ayan, salamat po sa Diyos sa inyong mensahe. At samantalahin na rin po namin, Kuya, may pagbati po ang mga MCGI Youth dito sa Antipolo. Ready? 3, 2, 1. Mula po dito sa Antipolo City, kami po ay bumabati ng pag-ibig! Salamat po sa Diyos. Balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat po sa inyong partisipasyon sa ating mga kapatid po dyan sa Antipolo Rizal. Salamat sa pakikipagkaisa. Tayo po'y maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. At tunghayan naman natin ang kwento ng isang anak na nagsusumikap na magbenta ng tsinelas, plastic wares at dry goods para po sa pangangailangan ng kanyang magulang at kapatid. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Ako po si Bong Barandino, 45 years old. Nakatira po sa Bacoor, Cavite po. Nakatapos po ako ng 2 years sa college po, computer technology. Ang naging trabaho ko po noon ay sa delivery po sa isang kumpanya po. Bali, isa po akong courier. 10 years po ako sa kumpanya, trabaho po. Noong una, maganda yung mga benepisyo, yung sahod. Kaya lang medyo nung nagtagal po, yung sahod po kasi nadidelay na po. Kaya parang naisipan ko na lang po na mag-resign po kasi total meron na po kaming business na tindahan po. Bali yung tindahan pong ito sa mother ko po talaga kasi siya po talaga yung nag-umpisa nito. Kaya po nung nag-resign ako, kumbaga sa akin po niya pinahawak yung business. Kasi parang ano rin po family business na po namin. Nagsimula po kami 2016 po. Bali, maliit na pwesto lang po, isang pwesto lang po. Hanggang sa tamagal po, naging okay lang po yung benta. Lumago po siya. Kaya umuha po kami ng 2 pwesto po noon. Kaya lang po, pagdating po nung pandemic, medyo naapektuhan po yung business namin. Humina po yung benta niya. Kaya nag-decide na lang po kami na isang pwesto na lang po yung gamitin namin para at least matipid po sa bayad ng upa po. Bali, ang paninda po namin sa tindahan na to, mga plasticware, katulad po ng mga planggana, tabo, balde. Meron din po kami mga tindahan ng laruan. Iba-iba po, sari-sari din po. Dito na po ako nag-focus sa tindahan po. Bali, ako na po yung nagbabantay. Tinutulungan ko po yung mother ko sa pagbebenta po, sa pagbabantay ng tindahan po. Sa araw-araw po, ang bukas po namin dito sa tindahan, 8 a.m. po. Hanggang nagsasara din po kami 8 p.m. Bali, mula umaga hanggang gabi, ako yung nagbabantay, ako yung nagbubukas ng tindahan. Ako rin po yung nagsasarado. Yung mother ko naman po, pag halimbawang wala na siyang ginagawa sa bahay, nagbabantay rin po siya sa tindahan. Pupunta rin po siya dito. May mga customer po talaga na minsan pag halimbawang kulang yung bayad nila, minsan sinasabi po nila ibabalik na lang.
Pag ganun po, hinahayaan ko na lang po. May mga customer din po talaga na minsan nanghihingi din po ng mga discount. Pag nanghihingi naman po sila, binibigyan ko naman po. Sa benta naman po, kadalasan lang po, may mga araw talagang mahina po. May mga araw po talaga na parang hindi ganun kalaking benta. Kumbaga, iniisip ko, tuloy pa rin po kahit mahirap. Kasi hindi lang po pare-pareho po yung benta namin. Ang comparison po nung nagtatrabaho po sa kumpanya, sa company po kasi hindi nyo po hawak yung oras nyo eh. Tsaka yung, syempre pati sa income, medyo talagang fix lang po. Lumaki man yung kita mo, yung sahod mo, dahil sa OT, kaya syempre nakakapagod din po. Parang ilang oras ka sa trabaho, umabot ka ng 15 hours. Tapos, kumbaga araw-araw na ganun laging ginagawa, parang nakakapagod na rin po. Hindi tulad po sa ganitong business na hawak mo yung oras mo. Tapos yung income po talagang mas maayos po kaysa sa nagtatrabaho ka pa sa isang kumpanya. Lahat po ng gastusin namin sa bahay, dito po namin kinukuha, tubig, kuryente, ganun din po sa pang-araw-araw na pagkain po. Sa tindahan po namin kinukuha. Hindi pwedeng sumuko po eh. Kasi syempre ito po yung pinagkukunan namin ng pang-araw-araw po naming gastusin. Kaya kahit po talagang mahirap siya, tuloy-tuloy lang po, kailangan magsipag po talaga. Ang mapapayo ko po sa mga kabataan po na breadwinner is lang po, huwag po silang sumuko. Lagi nating iisipin na may awa ang Diyos po. Matutulungan po niya tayo sa mga pang-araw-araw po nating struggle sa buhay. Tuloy-tuloy lang po, maging masipag lang po tayo. Ipagtiwala po natin sa Diyos ang ating mga ginagawa. Nakipan po ng sipag at tiyaga, laban lang. Sa atin pong viewpoint, nagtanong tayo sa ating mga kababayan upang alamin ang kanilang pananaw sa isang issue kung bakit mahalaga na ang isang tao ay magkaroon ng takot sa Diyos. Pakinggan natin ang kanilang kasagutan at alamin natin kung ano naman ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na ito. Mahalaga po magkaroon ng takot ang isang tao kay God kasi bukod po sa siya po yung bumuhay po sa atin, siya din po yung gumagabay sa atin sa pang-araw-araw po nating nangyayari po sa buhay natin. And siya din po yung parang nagiging savior natin kapag may problems po tayo. And siya po yung malalapitan natin kapag may problems tayo na hindi po natin masabi sa ibang tao sa pamamagitan po ng pagdarasal kay God po. Para mas tumatag ka sa mga pagsubok na pagdadaanan mo sa buhay. Kasi hindi mo naman hawak oras mo eh. Halimbawa, magkakasakit ka, di ba, may pangarap ka, mataas yun. Kung wala kay God, tas nagkasakit ka, sino yung magpapagaling sa'yo? Alam mo, si Lord po kasi yung talagang malalapitan mo kapag kapag may problems ka po, tapos need mo ng si Lord talaga po yung andan. Tapos lagi kanya pong ginagabayan ka ng parang si Lord lang talaga. Para maligtas sa malayo nga sa kapamakan. Para makaiwas nga sa impyerno. Para makalayo rin sa kapamakan. Dahil sa mga kasalanan natin. Tapos, doon natin mararanasan yung mga masasakit na ginagawa natin sa lupa. Kailangan natin ng takot, tapos siya po kasi naglikha sa atin, nag-create mga po dito. Creation po. Tapos po, bawat tao naman po siguro, gano'n. Namoy po na yung isang tao ay walang takot na Panginoon ay namoy po yung paggawa niya ng kasalanan. No, kapag yung isang tao po ay nagkaroon ng takot na ating Panginoon, siyempre, maaakot din niya na
lumawa po ng katalanan. Ako lang na lang po ng sinabi kanina na yung impyerno po yung pupuntahan ng mga tao na makatalanan. No, meaning, kung wala ang tao na Panginoon, mauli at napanyawa ng katalanan, wala o, na impyerno ka mapupunta. Manihirap pa kung manya yung ginawa mo na lupa na katalanan ay meron kong kamayaran. Yun yung kamaayan at panihirap na nanihintay na iyo. So, kailangan mo na matakot sa Panginoon para maiwat na mo yung impyerno at yung kapahamakan. Importante sumunod sa Kanya kasi siya yung pinaka-guide natin sa buhay, sa life. So, kahit anong ginagawa natin, ako, hindi ko totally lahat na susunod yung mga utos niya, mga gabay niya about sa mga sinasabi niya sa book, sa Bible. Pero for me, siya yung talagang pahinga ko kapag sobrang pagod ako sa music. Sa music, siya yung hinihingan ko ng wisdom kapag minsan nakakapagod ng tumugtog, burnout na ako tumugtog, gusto ko naman ng ibang bagay. Sa kanya ako humingi ng energy, strength, guidance sa mga ginagawa ko. Tsaka sobrang thankful din sa mga binibigay niyang opportunity na sobrang unexpected. Madalas ko talagang kinakanta yung mga worship songs. Lalo na minsan kapag may mga Christian akong audience, talagang kinakanta ko yung mga worship songs na gusto ng mga tao na sobrang thankful din ako. At ayun lang, kaya sobrang mahalagang sundin siya kasi maraming privilege, marami siyang opportunity na ibibigay sa'yo. Marami siyang bagay na kayang gawin para sa buhay mo, mas malaki pa yung plano niya kaysa sa sarili mong plano sa buhay. Ayun lang. Sa larangan ng psychology, ang pagkilala sa isang mas mataas na moral authority o paniniwala sa pananagutan sa isang nakahihigit na kapangyarihan ay maaaring magsilbing mahalagang gabay sa pag-uugali at pagdedesisyon ng tao. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong may matibay na espiritual na paniniwala ay kadalasang nagtataglay ng mas mataas na antas ng self-control, pro-social behavior, at malinaw na layunin sa buhay. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa tunay na kahulugan at kahalagahan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos? Isa sa pinakamahalagang espiritong mataglay natin, yung espiritu ng pagkatakot sa Diyos. Sabi, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng tao dapat may takot sa Diyos eh. Pagka meron ka nung espiritu kasi yan eh. Kaya ako sinasabi ito, no, napabasa ko sa Biblia, nararamdaman ko. Yung espiritu na yun ang mag-guide sa'yo pagka halimbawa mananakim ka na. O kaya mang-aagrabyado ka na sa kapatid. O kaya magsisinungaling ka na. O kaya magte-take advantage ka na. O kaya ikaw gagawa na ng hindi tama, yung espiritu ng takot sa Diyos na yun ang pipigil sa iyo sa lahat ng yan eh. Nararamdaman ko yun eh. Yung espiritu ng takot sa Diyos, yun ang nag-uudyok sa akin para huwag kong talikdan yung nangungutang sa akin. Para tulungan ko yung humihingi ng tulong. Yung espiritu rin ng takot sa Diyos ang nag-uudyok sa akin para mag-isip ako ng tulong sa hindi humihingi ng tulong. Gaya ng mga ulila, mga babaeng bao, mga matatanda, mga kapuspalad. Kahit hindi sila humihingi, yung espiritu ng takot, yun ang nagdidikta sa'yo na kung ikaw ay may takot sa Diyos, gagawin mo ang lahat ng bagay na ito. Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos. Napansin mo ba? Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Kaya, pagka ang tao may takot na sa Diyos, ano susunod? Matututo ng sumunod sa utos. At sa layunin natin na patuloy naman pong maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at ang pagpapakita ng pag-ibig sa ating mga kapwa-tao. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. Panoorin po ninyo.
Gutom ka po. Sa lang sabaw. Kuno bisa gamay lang. Kaon mo di. Kaon kanon oh. Kurang kwi. Gamay lang mo amo halin. Ha? Pwede sir. Pwede. Amo na kanang amo kwan sir gulay. Amo na apil kwan sir. Wala pa man may nahalinan ko doon po. Nagugutom naman akong apo. Ito naman inyo. Kana lang baratuhon. Kakaon lang akong apo. Kailangan mo? Kailangan mo sa isa? Apo na lang na ako magkaon. Ikaw, dali kang kaon. Ito daw. Dali. Ay, taba mo. Magpaputala lang. Dali, magpaputala rin. Gamay sabaw. Sabaw lang ma. Kanang Mga oni. Sa mga sudan yung kanon. Tay pagtapos og luto tay sa isa. Kanang mara pug ginakon ba akong heart na tandog. Nagakaluoy pa pud ani nila oy na. Wa ko nag-speak nga ana siya. Kaya lang ko ay 20 na daw. Kano lahat? Kung na yung mga yan mo tabang, ang ay tabangan, kinalang tabangan din ato. Labi na kanang muduol bitaw sa ato ah. kaon tami gamay bisag sabaw lang. Gamay ra among kwarta. Ma'am, Sa inyo to. moro nga mo. Sa mga imong gusto subanon. Sa gulay lang siguro sir kay gamay ra kayo among kwarta sir. Ayaw, imo na. Ikaw na na. Dali. Habang kumakain ako, tapos paglingon ko sa likod, gustong kumain ni tatay. And then nag-offer siya ng coins. And then doon ako na medyo na-touch kasi nagtitinda lang ng gulay tapos gustong kumain, nagugutom. Na huminto muna ako ng pagkain, pinuntahan ko si tatay, nag-offer ako ng food for him. Kasi nakakaawa eh. Nakakaawa talaga. And nakarelate din ako kasi sa story ni tatay. Naiyak ako. Kasi yung lola ko ganyan. So nakarelate talaga ako ng sobra. Kasi my lola passed away. I served her for how many years? So nakarelate ko yung yung pag-shake na nga. Parang, kasi ganyan yung lola ko eh. Na mild stroke. Ibutan na imong kamot. Ana na imong kamot. Ikutan na lang diha anak. Para dili na siya magliho. Oo, salamat ka. Nakaplite pa dong bigos niyang balay. Wala maoro man ang halin po. Ayaw na nagkuta. Kanang sunod na lang kay ilugan na si mong plite unya. Wala man jud kusakyan di ka na ako mahatod. Salamat. Willing to help because I am a radio personality. So may mga missions din kami na field. So medyo nakarelate talaga ako ng mga ganyang mga storya talaga. Lahat kayo ko. Nagkaon mi. Ang tingin si Lolo ha. Sabi nga nila, 'di ba? It's better to give than to receive. So mas mabuti na yung may natulungan tayo kaysa naman tayo yung tulungan. Naniniwala kasi ako sa kasabihan ng mga matatanda na mas mabuti na yung yung makatulong tayo sa kapwa. Yes, of course, I believe in God. Kasi kung wala si Lord, wala si God, wala rin tayo dito. 'Di ba? So kailangan tayong manalig kay God, especially sa mga naranasan nating crisis ngayon. Kasi ang kulang ng mga tao is pagdadasal lang talaga.
Sa pagkakataong ito, tayo po ay makibalita sa ating ongoing na medical mission na ginagawa natin po sa Barangay Pag-asa sa Orani, Bataan. Kumustahin po natin ngayon ang ating mga kapatid naman doon mula po sa MCGI na nakikipagkaisa para abutin ang ating mga kapwa-tao dyan sa Barangay Pag-asa sa pamamagitan po ng isang medical mission. Good morning po sa inyo dyan sa Orani, Bataan. Rise and shine. Yes, good morning Kuya and rise and shine sa ating mga kasambahay na nakasubaybay sa atin ngayong umaga all over the world. Ayan po Kuya, nandito po tayo ngayon kasalukuyan sa covered court po ng Barangay Pag-asa sa bayan ng Orani, Bataan kung saan tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng iba't ibang libreng serbisyo sa ating mga kababayan. And as of 5 a.m. po Kuya, ay nag-start na po ang ating registration. Kasabay rin naman po ng pagdating ng ating mga kasambahay para sila ay agad na makapagpa-register sa kani-kanilang services na ia-avail ngayong araw. At dahil maaga pong naghanda ang ating mga kasambahay, maging ang ating mga volunteers, ay meron po tayong inihandang libreng almusal. Ayan po, meron po tayong mainit na lugaw para sa lahat. Ayan po, pwede na po sila makakain habang sila po ay naghihintay. At as usual po, meron po tayong sinusunod na process dito sa ating medical mission. So from registration area, magproproceed po ang ating mga kasambahay. Diyan naman po sa vital signs area. Ayan po, kasama po natin dyan ang ating UNTV News and Rescue Team at ang ating mga volunteers para sila po ay kuhanan ng kanilang blood pressure, temperature, and other initial information na kakailanganin po ng ating mga doctors mamaya. And then after po nyan, ay pwede na po sila mag-proceed sa kanilang respective waiting area para naman po sila po ay antay ng kanilang turn para sa ating consultation with our doctors. At hindi na rin po kailangan mag-alala pa ng ating mga kasambahay kung sila man po ay resetahan ng gamot ng ating mga doctors dahil pwedeng-pwede na rin po nila yung i-claim mamaya rin po mula naman po sa ating MCGI Pharmacy for free. Ayan, hindi na po nila kailangan lumabas pa sa mga butika para hanapin po yung kanilang mga gamot. At Kuya, para naman po sa mga ino-offer nating services ngayong umaga, meron po tayong adult medical consultation, pediatric consultation. Sa dental services po, meron po tayong dental check-up and tooth extraction. Sa optical po, meron po tayong free eye check-up with free reading glasses, ECG and CBG. At sa mga kababayan naman po natin na may problema or gustong kumonsulta ng kanilang mga legal matters, ay open po ang ating legal consultation area. Ayan po, may kasama po tayo dyan mamaya na ating lawyer or attorney. At sa mga kalalakihan naman po, hindi po mawawala ang ating free haircut na hatid naman po ng ating mga kasama mula sa MCGI Barbers. And I would also like to take this opportunity to acknowledge po yung ating mga masisipag at maiyahain na MCGI volunteers and staff na lagi po nating katulong every Monday sa pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. Yes po Kuya, ito po ay every Monday nating isinasagawa. Nag-start po ang ating registration from 5 a.m. at magtatapos po yan hanggang mamayang 9 a.m. So, anong oras pa lang po? Alas 7 pa lamang po. Pwede pa pong umabol yung ating mga kasambahay, lalo na po sa ating mga kababayan na malapit po dito sa ating area, dito po sa Pag-asa Covered Court sa bayan ng Orani, Bataan. Kaya naman po kung kayo po ay may dinaramdam or may gusto po kayo ipa-check up, pwede pa rin po kayo magtungo dito sa ating venue. And muli po naming pinapaalala na sa layunin po na tayo po ay makatulong sa ating mga kapwa, wala po tayong kailangang bayaran dito. Lahat po ng serbisyo na ating matatanggap hanggang sa gamot at pagkain, lahat po dito ay libre. And lahat po dito ay welcome. Wala po tayong pinipiling lahi, relihiyon, edad, or any group affiliation. Basta lahat po kayo, kung kayo po ay nangangailangan at andito po yung services na i-avail ninyo, ay welcome po kayo dito sa ating MCGI Medical Mission. And God willing, kita-kits po ulit tayong muli. Next Monday, nandyan naman po tayo sa Barangay Tala. Dito pa rin po sa bayan ng Orani, Bataan para sa susunod pa nating MCGI Medical Mission. At ito po muna ang update mula rito sa Bataan. Balik po sa inyo, Kuya.
Maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid at sa mga naririyan po sa area. Malapit kayo po dyan sa Barangay Pag-asa, sa location po natin. Hanggang 9 o'clock pa po ang ating registration. Libre po yan. Wala kayong kailangang alalahanin. Habang naghihintay kayo, may kaunting pangtawid gutom. At tayo po naman ay magsisilbi sa ating mga kababayang makakapagparehistro hanggang sa atin po namang cut-off mamayang 9 o'clock. Loobin ng Diyos ay matatapos po natin yung lahat ng mga abutin po ng ating registration. Kaya tuloy-tuloy lang po kayo, yung malapit po sa area. Yan po ay open para sa lahat. Wala po tayong i-discriminate. Ano man po ang inyong religion, ano man ang inyong wika, lahi, kulay, ano man ang inyong political affiliation. Open po yan sa mga kababayan po natin na nangangailangan po naman ng kaunting ayuda sa maliit na paraan. Kami po sa MCGI ay maging maliit na kasangkapan ng Panginoon na makaabot sa ating mga kapwa-taong nangangailangan. Salamat po minsan pa sa inyong lahat dyan. Keep on shining and keep on caring. Nagpapatuloy din po ang ating namang isinasagawang mass indoctrination. Mamaya po ay day 11 na po tayo, 7 p.m. Philippine Standard Time. Sana po ay magpatuloy kayo ng pakikinig ng mga aral ng ating Panginoong Jesucristo na atin po namang binabasa mula sa banal na kasulatan. Ang ating segment na Rise and Shine dito po sa programang Good Morning Kuya ay inyo po namang napapanood every Monday mula po alas 6:30 ng umaga. Samantalang nagpapatuloy pa rin ang atin po mga public services sa atin pong serbisyong bayanihan Monday to Friday, 4 p.m. naman po yan dito po sa UNTV at sa iba't ibang mga platforms po na atin namang ginagamit. Ang atin pong mga charity centers, kagaya ngayong araw po na ito, nakabukas po ang Valenzuela City sa number 22 T. Serrano Street, Marulas. Yan po ay nagpasimula na ng registration kanina pang 5 o'clock. Tatagal din po yan hanggang alas 9 ng umaga. Ulitin po natin, yan po ay nasa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Samantalang bukas naman po, ang ating MCGI Charity Center sa Parañaque City ang maglilingkod sa inyo sa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio. At iyan po ay open din sa lahat sa mga kapwa-tao nating nangangailangan. Pag Wednesday, nandyan po tayo sa Quezon City, ang MCGI Charity Center sa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon ang nagsisilbi sa inyo. At sa Thursday naman po, ang Tagum City MCGI Charity Center sa Davao del Norte. Yan po'y nasa Acaso Compound, Barangay Apocon. Yan po naman ay nagsisilbi din sa ating mga kapwa-tao. At pagka Friday po ay mayroon tayo pong dalawang location ng atin pong MCGI Charity Center na naglilingkod sa ating mga kababayan. Isa sa Marikina City at isa po sa Tuba, Benguet. Sa Marikina City po, nandyan tayo sa number 141 E. Rodriguez Avenue. Samantalang sa Tuba, Benguet, nasa 3rd floor naman po tayo, Emerald Sky View Center, Barangay Poblacion, Aspiras. At Monday to Friday, bukas naman po ang ating MCGI Diagnostic Center. Naglilibre rin po ng serbisyo. Ito po ay nasa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apanit, Pampanga. Libreng mga services po ang inyong maaaring i-avail dyan. At yan po ay Lunes hanggang Biyernes. Samantalang ang atin po namang medical mission next Monday, meron din po tayo dyan sa Barangay Tala naman sa Orani, sa Bataan. Antabayanan niyo po ang ating MCGI Medical Mission na ating isasagawa dyan. Sa mga magke-claim po nung kanilang mga stub sa ating MCGI Free Store, maaari po kayo magsadya sa MCGI Building sa JP Rizal Street, Barangay Pag-asa sa Bagak, Bataan. Yan po ay bukas every Tuesday at Thursday, 9 o'clock in the morning hanggang alas 12 po ng tanghali. Doon sa mga may hawak po ng stub, maaari po ninyong ma-claim po ang inyo pong mga ibig na makuhang libre sa atin pong MCGI Free Store. On that note, tayo po'y minsan pa nagpapasalamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin sa araw na ito. Mananatili pong sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Iiwan namin sa inyo ang isang awiting nagpapaalaala na sa panahon ng pagsubok at kahirapan, may kapayapaan tayong matatagpuan sa pananalangin sa Panginoon. Sa kanyang rendition ng awiting Kneel Down and Pray, narito po si Sister Adeline Rabulan para sa ating On a Good Note.
Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. To God be the glory. Good morning. Tears overflow, and there's nothing you hear, and things are unclear when you can't seem to stand, and no one's around, and what looks like everyone is gone. Kneel down and pray, 'cause he's always there. So kneel down, 'cause he always cares. Never alone. Kneel down and pray. When you're feeling so tired, with fears you can't hide, when strength becomes scarce and weaknesses abound, when there's no place to go, and when it doesn't seem to blow beyond the clouds, there's something you should know. Kneel down and pray, 'cause he's always there. He knows your heart, don't go astray. So kneel down and pray, 'cause he always cares. Never lose hope, he'll show you the way. Just kneel down and pray when no one else can understand. When all the smiles are turned into frown. When the right words to say cannot be found. And when your world is crushing down, kneel down and pray, 'cause he's always there. He knows your heart, don't go astray. So kneel down and pray, 'cause he always cares. Never lose hope, he'll show you the way. Just kneel down and pray. Don't go astray. Just kneel down and pray, 'cause he always cares. Never lose hope, he'll show you the way. Kneel down and pray.